Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. This is paradise, Rafael. I could literally live her forever. Wika niya habang nakatanaw sa malawak na dagat. Mula sa kama nila sa treehouse. Kanina ay nagtampisaw sila sandali sa dalampasigan. Hanggang abutin sila ng paglubog ng araw. Ni hindi niya naramdaman ang gutom. Dahil sa walang mapagsidhang kasayahan sa dibdib niya. Simula ngayon, tatawagin natin itong Cassandra Islands. Our future children will also enjoy this place and the next generation to come. Si Papa, nadala mo na ba siya dito? Yes. Nung una tayong dumating at naglibot kami nila ni Albert sa bukid. Natatandaan mo ba? Masaya siya na nagkaroon ng buhay ang isla na to. Dahil noon ay takot siya magtungo sa dagat. Matapos malunod sa rumaragasang alon ang una niyang asawa. Siguro napakasakit nun para kay Papa. Oo. Kahit ako hindi ko kayang isipin na mawawala ka sa akin ng maaga. If there's one last thing I could ask for, the Heavenly Father, that I would die before you. Hindi ko na yata kayang pagmasdan ang pagsikat ng araw nang hindi kita kapiling. Hey! Hinawakan naman niya ang mukha ni Rafael. Sa kamadamdaming ngumiti rito. Honeymoon natin ngayon. Bakit may kamatayang pinag-uusapan tayo? What I was trying to say, magkakaanak pa tayo, Rafael. Mamamasyal pa tayo sa Paris. At mapapalago mo palalo ang distilleria. And I am so excited to spend our lifetime together. For better, worse, ups and down of our lives. Yumakap si Rafael sa kanya habang nakatanaw sila sa kumikislap na dagat. Dala ng ilaw ay nagmumula sa maliwanag na buwan. May solar light naman na palibot sa treehouse at may maliit na generator din kung sakaling kailangan nila ng dagdag na liwanag. Pero sa ngayon ay sapat na ang buwan para manatiling romantiko ang setting ng kanilang honeymoon. I love you till the end of time, my wife. And I love you too, Rafael. I love you since the day your father told me that I'm going to be your wife. Seriously? Kahit si Albert ang karelasyon mo pa noon? Huwag mo akong biruin ng ganyan dahil kinikilig ako, Cassandra. Albert and I were good friends. Hindi kami humantong sa kung saan man. Mahal niya si Almira. Hindi ko lang alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Pero ikaw, inilapat niya ang kamay sa dibdib nito. Nakapagpahinga ka na ba? Oo. Anong nasa isip mo, Rafael? Ngumiti siya habang si Rafael naman ay pigil ang pagngiti nito. Lilipad tayo. Isang malutong na tawa naman ang pinakawalan niya. Si Rafael na nakilala niyang madiplomasya sa mga taong nakapaligid dito sa bukid. At ganun din sa mansyon. At alam nito ang lugar na ito. Pero napakahilig palang mag-explore sa kama. But he wasn't selfish lover. Sinisiguro nitong nararating niya ang sukdulan bago ang sariling kaligayahan. Wala siyang maipipintas dito. Ang bigat mo, Rafael. Mahina niyang ungol na mabigatan sa pagdapa ni Rafael sa ibabaw niya. Nakasubsob ang mukha nito sa leg niya na parang bata. Kanina hindi ka naman nabigatan na. Tumingin ito sa kanya kasabay ng pilyong mga ngiti sa mga labi nito. At inihiga ang sarili sa kama. Nagugutom na ako. Kakakain lang natin ng hapunan, sweetheart. Gusto ko ng leche flan. Yung golden brown ang ibabaw. Leche flan? Saan naman ako kukuha ng leche flan dito sa isla? Umuwi na kaya tayo sa mansyon? Ako na lang ang magluluto nun. Shit! Don't tell me you're pregnant, sweetheart. Ipapagawa ko talaga sa katulong yan at dalhin dito sa madaling panahon. Your mouth, Rafael. Ano bang dessert mayroon dyan sa ref? Salad ang ginawa ni Manang. At yung clubhouse sandwich. Ayoko ng salad.
Isinubsob niya ang ulo sa unan habang naglalaway sa naiisip na masarap na leche flan. Nagising si Cassandra sa sikat ng araw na tumatama sa mukha niya kinabukasan. Mabigat ang pakiramdam niya at gusto pa niyang matulog. Kung hindi lang sa mabangong amoy ng leche flan na nanunuot sa ilong niya. Totoo bang may leche flan? Kagabi pa niya inaasam ang pagkain niyon na hindi niya alam kung bakit. Pilit lang niyang isinasantabi ang gusto dahil nag-aalala si Rafael at hindi ito mapakali. Hindi niya gustong abalahin pa ang mga tao sa mansyon dahil 10 oras na rin ng gabi. And she's not pregnant. Wala naman siyang ibang nararamdaman tulad ng pagkahilo at pagsusuka. Pero pilit niyang inaalala kung kailan siya huling nagkaroon ng buwan ng dalaw. Dahil hindi rin niya maalala. Hindi naman kasi siya partikular na ganoong bagay. Good morning! Mula sa pintuan ay lumitaw naman si Rafael. Dala ang isang tasa ng kape. Good morning. Anong oras na? Bakit hindi mo ako ginising kaninang alas 5? Nanghihinayang siya ngayon na hindi man lang niya nasilayan ang pagsikat ng araw sa parting iyon ng isla dahil mamaya babalik na rin sila sa mansyon. Ang sarap-sarap ng tulog mo, mas gusto kong makapagpahinga ka. Kumusta ang pakiramdam mo, sweetheart? I'm okay. Pilit niyang inabot ang kape sa kamay naman ni Rafael. Pero agad na iiwas sa kanya. Hindi ka na pwedeng uminom ng kape because you're pregnant. Pregnant? Saan mo naman nakuha ang ideyang yan? Lumakad si Rafael patungo sa pandalawang mesa at may kinuha roon. Saka nakangiting lumapit sa kanya dala ang leche flan na nasa puting platito. Namilog naman ang mga mata niya sa tuwa. Kanina pa ito nahatid ng mga tauhan natin. Galing sa mansyon to? Sino ang nagluto? Hindi ko alam kung sino pero sinabi ko siguraduhin masarap kung hindi malalagot silang lahat sa akin. Mukhang masarap nga. Inilapag niya ang leche flan sa nightstand. Bakit hindi mo tikman? Mas gusto ko ng ganyan lang siya. Buong buo pa rin yung ibabaw. Ano? Hindi natin kakainin yan? Hindi, tara maligo na tayo sa dagat. Babalik na tayo sa asyenda ngayon. Nagpa-schedule na ako ng appointment sa OB-GYN para masiguro kung buntis ka nga. Ano? Isang araw nga lang tayo dito sa isla. Hindi pa natin susulitin. I'm not pregnant, Rafael. Mamayang hapon na tayo bumalik dahil gusto ko pang maligo sa dagat at maglakad-lakad sa palibot ng isla. Love, alam mo naman na nangyari kay Almira, hindi ba? Noong nalaman natin na buntis siya, nahimatay na lang siyang bigla. Hindi ba? What if that's happened to you here? Baka hindi ko mapaandar ang yate sa taranta ko. I am not pregnant, Rafael. Dahil lang naghanap ako ng leche flan, nag-assume ka na agad. Let's enjoy our honeymoon first. Pwede naman tayong bumalik sa ibang araw. Yumakap naman si Rafael sa kanya para mapauo siya na umalis na ng isla. Kahit masama ang loob ay napilitan siyang magligpit ng gamit. Lumapit naman si Rafael sa kanya na mapansin na wala siyang imik. Sweetheart, huwag ka na magalit, okay? Babalik tayo dito mamaya kapag na-check up ka na ng doktor. Hindi ko lang gustong mangyari sa'yo ang nangyari kay Almira noon na bigla na lang babagsak sa lupa. Hindi na tayo pwedeng bumalik dito mamaya dahil kulang na rin sa oras. Kailangan na natin bukas bumalik sa Maynila, hindi ba? Marami ring trabaho naghihintay sa atin doon. Malungkot niyang sagot. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Rafael habang nakatitig sa kanya. Nang isasara na niya ang zipper na maleta, ay pinigilan siya nito. Okay, fine. Bukas na lang tayo magpapa-check up para ma-enjoy mo naman ang isla. But in one condition. Anong condition? Sasabihin mo lahat ng nararamdaman mo, maliit man o malaki. Kung nahihilo ka, nasusuka ka, kung ano ang gusto mong pagkain, lahat-lahat, okay? Pinigilan niya ang mapangiti pero hindi iyon nakaligtas kay Rafael. Kinagat niya ang ibabang labi habang si Rafael naman ay nakakunot ang noo. Pinagtatawanan mo ba ako, Mrs. Sullivan? You're overreacting, Rafael. Katawan ko to at ako ang nakakaramdam kung okay ako o hindi at kung buntis ako o hindi. Gusto ko lang makasiguro na maayos ang kalagayan niyo na magiging anak natin, sweetheart. Tara na't magtampisaw sa tubig habang hindi ka pa ganoon kasakit sa balat ang sikat ng araw. Nang tumayo siya sa kasiya nakaramdam ng hilo.
Pilit niyang binabalanse ang katawan pero napaupo din kaagad. Something was wrong about her. Pero hindi niya gustong mag-alala naman si Rafael. Mainit na nga pala. Kumain na lang muna tayo. Hinawakan niya ang tiyan na maisap ang pagkain. Gusto niya ng sinangag na yung maraming bawang. What's wrong? Nakakunot naman ang noo na wika ni Rafael. Nagugutom na ako. May sinangag ba dyan? Yes, sinangag at pritong bangus na may masarap na kamatis mula sa farm. Dito na lang tayo kumain sa kama. Tila siya batang naglalambing sa asawa. Iba ang kinakain ko dito sa kama, sweetheart. Bakit ayaw mo dun sa balkonahe? Hindi niya gustong tumayo ulit dahil baka mahalata ni Rafael na nahihilo siya kapag tatayo siya. Pagkatapos nilang kumain ay magyayaya na lang siyang umuwi ng hasyenda. Hindi pa naman siguradong buntis siya dahil ngayon pa lang siya nakakaramdam ng mga sinyales. O baka dala-dala lang iyon ang puyat at pagod nila ni Rafael sa ganap na kasalan nila, kaya ngayon lang bumabawi ang katawan niya. Hindi niya gustong ma-disappoint si Rafael kapag nagpa-check up sila, tapos hindi naman pala siya buntis. Rafael, nagugutom na ako. Humiga siya ulit at isinubsob ang mukha sa unan. Walang nagawa si Rafael kung hindi ilagay ang tray ng pagkain para dalhin sa kama. Gusto mo ba nitong almusal? Para bang alam nito na hindi niya type ang ulam. O magpapaluto ako sa mansyon ng gusto mo. Okay na yan. Kakainin ko na lang yung leche flan mamaya. Bumangon siya at nagsimulang magsandok. Kanina pa titig na titig si Rafael at pilit naman na ikinakaila ang totoong nararamdaman. Nang maamoy niya ang pritong bangus, ay hindi na niya nagawang magpanggap pa. Ang baho, Rafael! Paborito mo yan almusalin kaya yan ang pinaluto ko. Hindi na niya tinapos ang sasabihin ni Rafael dahil nagtatakbo na siya papunta sa banyo. At dahil wala naman siyang kinakaing almusal, halos wala ring lumalabas sa bibig niya. Ngayon sabihin mo sa akin na hindi ka buntis. Mahina nitong wika habang hinahagod ang likod niya. Hindi ko alam kung ano ang uunahin kong maramdaman ngayon. Excited ako pero mas nag-aalala ako sa kalagayan mo. Kailangan na natin bumalik sa hacienda, sweetheart. Ngumiti siya habang pinupunasan ng tuwalya ang bibig. Nawala ang pagpulo ng tiyan niya sa hinang amoy ng bangus at hindi na rin siya nakakaramdam ng hilo. Nakatakbo pa nga siya papunta sa banyo kanina. Nasubrahan ka naman yata ng pagsasalita ng English, love. Biro naman niya sa asawa. Mula nang akuin nito ang pamamahala sa distilleria ay puro English books na ang hawak nito. Hindi raw kasi nito gustong maliitin siya ng mga investor at supplier dahil isa itong probinsyano. Intelihente naman talaga si Rafael at mahilig magbasa ng libro noon pa. Huwag mo akong dadaanin sa pangiti-ngiti mong ganyan dahil bubuhatin talaga kita pasakay ng yate kapag tumanggi ka pa. Paano ang honeymoon natin? Uunahin ko bang isipin yun kaysa sa kaligtasan ninyong dalawa ng anak natin? Pwede naman tayo mag-honeymoon sa Maynila, hindi ba? Yung sala natin, doon natin gawin yung isla. Yung kwarto natin, gawin nating treehouse. Tumawa siya ng malakas sa kayumakap kay Rafael. Hindi na sila kumain dahil ayaw niya ng pagkain. Gusto niyang kumain ng halo-halo na maraming leche flan sa ibabaw. Bumalik na sila sa mansyon dahil nakaschedule ang appointment nila para sa kanyang ubigainin ng hapon ding iyon. Wala na akong mahihiling pa para kay Rafael kung buntis ka nga, anak. Naluluhang salubong sa kanya ni Carlos. Si Rafael ay dumiretso sa kusina para magpahanda ng ibang pagkain dahil hindi pa sila nag-aalmusal. Sana nga ibuntis na ako, papa. Kaso hindi ho barong timing. Marami pang trabaho sa opisina. Mas gusto ko pa sanang makatulong kay Rafael. Your presence is enough, Cassandra. Hindi ko nakikitaan si Rafael na ganyang kataranta ngayon. Kagabi ay kinagalitan lahat ng katulong kasi kulang ang itlog na ilalagay sa leche flan. Nagpakuha pa nga si Almira sa kabilang hacienda. Kumusta na ho pala si Almira at Albert? Hindi pa rin ho ba sila nagkakaayos? Isang buntong hininga naman ang pinakawalan ni Carlos ng umiling. Albert was being hard to Almira. Pakiramdam ko'y nararamdaman ng mabuti ang batang yun sa asawa niya. Nitong huling hinalikan ni Almira si Rafael sa veranda. Si Albert ngayon ang laging bugnutin at si Rafael ang palaging nakangiti.
Malaki ang ipinagbago ni Rafael mula nang mahalin ka niya. Isa lang iyong suntok sa buwan nang ipakasal ko kayong dalawa. Dahil baka matutunan naman niyang kalimutan si Almira. Hindi ko pa ho kayo napapasalamatan sa lahat ng yun, Papa. Una na iligtas ninyo ang buhay ni Mama. Pangalawa, kayo ho ang naging daan para mahalin namin ni Rafael ang isa't isa. Ngayon ay si Albert naman ang problema ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa batang yon. Dahil mas madali ko pa rin nahuhuli ang loob ni Rafael. Noon pang bata sila. Hindi ko alam kung papaano i-handle si Albert kapag may ganitong problema. Subukan ko kung kakausapin, Papa. Minsan ay nagsasabi si Albert ang problema niya sa akin. Narinig ko din ho ba na aalis si Almira at doon siya manganganak sa ibang bansa? Hindi ko siya mapipigilan kung yun ang nais niya. Dahil hindi naman sila nagkakaayos ng anak ko. At kapag nangyari yon, malalayo sa akin ang apo ko kapag nagkataon. Papa, huwag na ho kayo masyadong mag-alala. Kakausapin ko ho silang dalawa. Nawala na naman ang mga ngiti ni Carlos sa problemang kinakaharap ni Albert at ni Almira. Hindi niya na gustong itanong kung totoo ba na may relasyon si Albert ngayon sa sekretarya nito na totoo namang may kagandahan din ang batang yon. Tulungan ninyo ako ni Rafael na pag-ayusin ang dalawang yan, Cassandra. Pupunta muna ho kami ng doktor mamaya, Papa. Sagot naman ni Rafael na nasa likod niya at ukmakbay sa kanya. Kakausapin ko ho si Albert pagpunta ko sa bukid mamayang hapon. Umakyat si Cassandra sa silid para magpahinga pagkatapos kumain, habang nag-uusap pa ang mag-ama sa sala. Hindi gusto ni Rafael na makisali pa siya kay Almira at Albert. Inako nito ang pakikipag-usap sa kapatid. Nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Mula kaninang umaga ay parang nakadagan sa talukop ng mga mata niya. Ginising siya ni Rafael dahil may schedule pa sila sa Ubigayni. Gumayak siya kahit mabigat pa rin ang pakiramdam. Kaunti lang ang nakain niya kanina at nakaramdam siya kaagad ng gutom. Pagkatapos natin sa doktor, bibilhin natin kung ano ang gusto mong kainin. Wika ni Rafael nang gusto niyang magprotesta na naman sa pagpapacheck up. Pagdating sa klinik ng doktora, ay nakumpirma nila na 2 buwan na siyang buntis. Congratulations, Rafael. Finally, 2 kaagad ang apo ni Don Carlos. Nakangiting wika ng doktor na si Marge na kaibigan din ng pamilya Sullivan. Ninang ka na kaagad, doktora. Tiyak na sa siya na gustong pabinyagan ni Papa ang mga apo niya. Sure, Rafael. Tiyak na magkakasundo kaagad kami ni Kumaring Cassandra. Sandali pa sila nagkukwentuhan kahit inip na siya dahil marami na siyang pagkaing nasa isip. Napakadaldal naman kasi ng Ubigayni. Nang makasakay sila sa kotse ay hindi na maipinta ang mukha niya. Bakit nakasimangot ang misis ko? Pinisil pa ni Rafael ang pisngi niya pero hindi siya ngumiti rito. I am your slave na my wife. Kahit sabihin mong dadapa talaga ako. Puro ka talaga kalukuhan, Rafael. Inis niyang wika nang humantong ang kamay ni Rafael sa pagitan ng hita niya. Alam niyang napigil ang honeymoon nila dahil sa paglilihi niya. Babawi na lang siya mamayang gabi. Gusto ko ng masarap na halo-halo yung maraming gatas at leche flan sa ibabaw. Leche flan na naman? O akala ko ba alipin kita ngayon? Yes, Master. Ito na. Pupunta na tayo sa pinakamasarap na halo-halo dito sa La Union. Kumindat pa ito bago mabilis nitong pinaandar ang kotse. Habang nakangiti pa rin dahil nasa alapaap na yata dahil sa pagkumpirma ni Doktora Marge na buntis nga siya.